Nagka-fiesta. Cheese na lang po yun. It's raining. Hotter now for fiesta yarn. Tignan ako. Hindi na ako nahihiya. How cute! Oh my God. Ay! With Ate Jem. Jem, say hi. My vlog. Hi! Guys! Alright. Ayan. Alright. Ayan. Wala syug. I like na ere. So, uwi kami kanina ng mga around 9:30 or 10 p.m. So, explain ko yung context ng video kanina. Fiesta kasi doon sa barangay nung tita ko. And then, nakifiesta kami. Yes, I pushed myself to go outside. And para na rin magpakita sa inyo yung mga tiyanggi doon and kung paano mag-fiesta dito sa mga kalapit na barangay sa amin. Nag-fiesta din dito sa barangay namin pero hindi ganun kabongga. Mga tiyanggian na nakalera doon sa gilid. So ayun, yung mga pinakita ko sa inyong video. Katulad nung keychain, yun ang inabili ko. Look what I got! Ang cute nila. So I've been drinking this coffee for like, I don't know, magta 10 years na siguro. Hindi, mga 8 years? 9 years? So yeah, yun yung iniinom ko guys. 3 in 1. Always, okay na ako dyan. Pag nagpupunta kami minsan sa Starbucks, ang order ko doon is tea. Tsaa, ice pa rin. Tapos pag magko-coffee ako, dito na ako sa bahay magko-coffee. I don't know why. Sa ibang mga naiinom kong juice, nagsasawa ako agad. Pero yung iniinom kong yun, yung coffee ko blanca. Pero ako nagsasawa. Like, hinahanap ko pa rin siya araw-araw. And I know it's bad. Kasi kung uminom ako nun, isang twin pack talaga. Pero malakas din naman ako uminom ng tubig. I just want to share that. I also miss my cousins. Parang halos ngayon lang din kami ata nagkita. Kanina. Meron pang ibang mga keychain. Katulad meron doon tender juicy, mga bulldog, ganun. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi kinuha na ng mga kapatid ko. Hindi ko na rin masyadong na-video yung ibang. Puntahan namin kasi maraming tao. Tapos putikan na rin yung paa namin. Tapos umuulan pa. And I have a headache. Pag nauna talaga yung mga thoughts ko, hindi niya mapigilan. Okay, so I have a headache. Kinda, little. Siguro kasi naulanan din. Meron din palang gaganaping pageant sa plaza. Ay, hindi yung sa plaza gaganapin eh. Parang sa court lang yun. I don't know if we're gonna watch. This week rin yan guys. So yeah. Lang ko ulit. Alright, ayan. Tagal ko na yun na niririnig. Parang the last few weeks or last month, talaga yung umano sa utak ko. Ano na ako doon? LWS. LWS, kasi diba merong LSS, like last song syndrome. Ayun naman, last word syndrome. Sugar on my tongue. So, I'm currently watching Wednesday, Season 2. And I just want to share some of my notes or entries here in my notebook. Okay! Alright! Ayan! Ano naman ako eh. So, I wrote some notes again, my random thoughts. And I'll just share some of it. So, parang sanayin ko na rin. I don't know if I'm gonna do that every time. I'm gonna do this every time nagbablog ako. Pero let's see. As long as may ma-share naman ako, I'll share it. So, syempre, hindi naman 100%. Just a little bit. We'll just see. Words and thoughts can be powerful. Yes, that's true. Choose where to give your attention and energy. By the way, banks update pala. Ayan, ganyan siya. And iklian ko na lang ulit to pag trip ko.
Ang cute niya kasi minsan, pero minsan kasi parang uncomfortable pagka meron siyang, pag may bangs. Ayan, maganda kasi pag manipis lang siya eh. Ayan, na-distract na nga sa bangs. Okay, why do people do the things that they do? Alam niyo, may mga nabagay talaga hindi natin maintindihan kung bakit ginagawa ng mga tao sa paligid natin or the people we thought we knew. Based on what I read or mga panood ko, people do what they do because they find pleasure, power, and satisfaction in it. Siguro kahit yung mga tamang ginagawa natin, di ba? Pag gumagawa tayo ng tama, pag naka-feel tayo ng pleasure, ng power, and ng satisfaction over it, parang din yung napifeel nila pag gumagawa sila ng mali. Tapos nag-search din ako, is on Google, fulfilling basic needs, achieving personal goals, seeking societal validation, and acting on emotions or beliefs. That's so true. Factors like genetics, upbringing, life experiences and social or cultural contexts all contribute to shaping individual behavior. Pag sarado ang utak ng isang tao, wala kang magagawa to open it and to widen their understanding. If they only care about themselves and family, you can't do anything unless they experience the things na nagpapahirap sa ibang tao. Yung tipong akala nila, yun mahirap kasi hindi pa nila na-experience. They just, act based on what they think, kung ano yung feeling ng ganun. Pero at the same time, talaga nilang may explain yung totoong feeling nun kasi hindi pa nila na-experience. And when money talks, almost everybody listens. Kaya parang ang 50-50 or love-hate when it comes to money, pag tinitignan ko siya, can be a good thing, of course. Alam naman siguro natin yung nagagawa ng pera. Ang gusto lang naman natin maging financially stable, just to live life na hindi iniisip yung pera. Pag kami nagkasakit, hindi mo isipin yung pera. Na pagka tungkol sa pagkain, hindi mo isipin yung pera. Basta, money, I know. Pero, money can also have like a bad thing. Sa mali mo siya ginawa, syempre. I know, you know what I mean. Always remember, a healthy man has 1,000 wishes. A sick man only has one. Narinig ko to sa napanood ko. Totoo. Minsan, kahit gaano kakayaman, pagka nagkasakit ka, wala. Gusto mo lang gumaling, diba? That's so true. Ngayon, paano mo magagamit yung katawan mo pag may sakit ka? Paano mo may enjoy yung pera mo pag may sakit ka? Grabe. Sobrang daming tumatakbo. This is just a few percentage ang nasa utak ko. Don't try to understand or analyze why people do the things they do. You can have your own opinions or thoughts about it. Don't waste your time and energy about the things you cannot control. Saka mo na problemahin yung mga bagay pag nandyan na. If I die tomorrow, what are you gonna do about it? I'm living in the moment, drinking my iced coffee, watching vlogs. I'm vlogging, sharing my thoughts, writing my thoughts, being grateful every seconds, minutes, hours, and days from the moment I woke up. Simula pagdilat ko palang, grateful na ako. I appreciate everything, my bed, my room, my electric fan, my laptop, my phone. Lahat ng decoration dito sa room ko. Lahat. And I still can't believe na yung mga sinasabi ko ngayon, hindi ko to masasabi in the past. Well, I am still grateful, pero hindi ako mag-share ng mga thoughts ko while vlogging. Like, hindi ganito mataas yung percentage. Kung 10% to ngayon, siguro dati, 5% lang yung sinishare ko. Parang OA pakinggan para sa iba. Pero if you can just do that, be grateful and appreciate everything you have in this life. Kahit papaano mababawasan yung feeling mo to compare sa ibang tao. Dati, meron ako inggit nararamdaman pagka kunyari nagta-travel yung isang tao or meron siyang gadgets na gusto ko or, just that feeling nung bata ka na parang gusto mo rin yung meron sila kasi wala ka nun. And parang higing masaya ka pag meron ka na nun. Pero simula nung isipan ko maging grateful and just appreciate kung ano yung meron ako, parang wala lang. Nakontento na ako na parang hindi na ako masyadong naghahangad. Na parang sobrang swerte ko na to live this world, to live this life of mine. Na parang minsan kung ano yung mga nakikita ko na dati, wala na ako masyadong pake. Meron siyang simpleng explanation pero sobrang lalim niya para sa akin. Being safe and healthy is most important for me. Lalo na sa loved ones ko. Kapag nakikita ko lang na gumising kaming lahat, diba? Sa panibagong araw, magkakasama kami. Yung presensya nila, yun, kahit nagsi-cellphone o nanonood ng TV, okay na sa akin kasi magkakasama kami. Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasan na
what it feels like pag ako, financially stable na ako, tapos I can give them allowance. Basta marami pa akong naiisip. I know, meron pa rin naman ako mga pinipray in the future. I just will need to help myself. I just will need to be more vocal pagka merong natanong, may sinasabi sa akin. Minsan may sinasabi ako dito sa vlog, pero kaiba yung opinion nyo or yung marinig nyo based sa sinasabi ko. Or iba yung pagkakaintindi nyo based sa kakasabi ko, pero iba rin yung naiisip ko based sa sinasabi ko. So sinasabi ko lang tong mga thoughts ko or sinusulat ko lang sila, pero hindi nyo pa rin alam ko ano yung true meaning niya para sa akin. So yeah, minsan napapatanong pa rin ako sa sarili ko if I'm really living or just surviving. And don't take this really big kasi parang wala na lang din to sa akin. It's just my thoughts. I don't really take this more personally than before. Parang tinatanong ko lang din talaga yung tanong ko dati sa ngayon. Kasi sometimes we need to ask ourselves and think about the answers. And then sarap sa feeling pag nasasagot mo yung tanong na yun. You can never truly know a person 100%, even if you know them your whole life. Then this line came to my mind. From Jonak Stories, Made of Glass. You can paint someone all black. Sinabi yun ni Shania kay Winter. I don't know. Kung naisip ko lang kasi na hindi mo fully kilala yung mga tao sa paligid mo. Kahit gaano kay ka-close. 100%. Na yung tipong kahit alam mo 100% mo siyang kilala, hindi pa rin. Kamamaya 99% or 95%. Pero you can never fully know a person 100%. Kasi hindi naman ikaw sila. As long as kilala mo yung sarili mo and kung ano ka, maybe that's enough. Ang dami ko na namang sinasabi. Okay, pero masarap itong balikan. Try to think and self-reflect sometimes and be conscious about your well-being. Kasi we tend to do things like scrolling on TikTok, scroll on your feed on Instagram, Twitter. Na minsan nag-unfollow ako, not interested ako pag may mga bashing na nangyayari. Kasi it will stress me out. So, I like filtering my feed. Kaya rin wala akong Instagram. Meron ako Instagram pero it's for my, audition. Pag kailangan ng social media, nilalagay ko siya. Meron dati pero I deleted it already. Meron naman akong fan account for authors or yung mga vloggers din na nagsishare about their life and experiences. Kasi yung alam kong nagbibigay pa rin ng lesson or ng purpose. Pagka nag-i-scroll ako. Well, nag-i-scroll din ako on TikTok. Yung mga nagpapatawa din naman dun sa akin. Tapos pagka nakaka-stress, not interested na lang. Ganun. You're living your life the way you want it to be. Do you really want to surround your life with people like that? How's your relationship with yourself? Are you ready for a change and new beginnings? Kasi minsan may mga tao talaga natakot sa katotohanan or sa pag-iba, katauhan nila. Merong mga tao talaga na pagka nagbago ka or nag-iba ka for a better you, may mga taong iiwan ka or yung inakala mong kaibigan mo mawawala sa'yo. It's just, it is what it is. Okay, fine. Kasi lahat ng feelings naman nila siguro na mararamdaman is valid. I just don't want to invalidate mine. Kasi nagawa ko na yun dati. And pag alam mo na yung experience nun, syempre, diba? Alam mo na yung feeling. Ayaw mo nang bumalik sa ganun. Widen your understanding and ask yourself some questions. It's okay if you still don't have an answer. As long as you're alive, there's hope. I just really hope na itong mga sinusulat ko dito or yung mga dinadocument ko digitally, pag binalikan ko siya, in the future, pag may mga tanong ulit sa utak ko, sana kahit pa paano nagagawa ko naman sila. Kasi I'm still open sa mga bagay na, alam mo yun, na ganito nga ako mag-isip ngayon, pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Alam mo yun, may mga ganun na parang 50-50% pa rin. Meron pa rin mga struggles na kahit minsan, kahit anong basa ko dito, kahit anong nurture ko sa utak ko, minsan pag kami mga times talaga na hindi mo inaakalang mangyayari pa rin talaga. We just need to control them pag nangyari na. So yeah, I hope you learn a thing or two. Sobrang daldal ko na naman, dami ko na namang sinabi. Pero, self, if you're watching in the future, I hope you're doing good. Remember to breathe and be good to yourself. Okay? And meron din pala akong sinulat dito. So cute. Ayan siya. Be the change you want to see in the world. Parang mga sentence lang din to na parang binasa ko siya. Alam ko na ibig sabihin. Nothing lasts. It doesn't matter.
Stop trying to control the things that you cannot control. Don't let your emotions control you. It should be the other way around. You should control your emotion. Tiny tweaks can lead to big changes. And this is so true. Nakakala mo yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo walang results, pero meron. Na kunwari ayaw mo mag-audition, pero nag-audition ka, it's a progress to validate your feelings. Ginawa mo siya kasi gusto mo siya. Ginawa mo siya kasi ikaw, kaya mong kontrolin yun. Hindi ka nagpa-control sa iba. Lumabas ka, commute ka, umarap ka sa ibang tao. Sobrang laking bagay na nun. So proud of you. Make the unfamiliar safe. Face fear by making it ordinary. So, this is my comfort zone. And I really love vlogging. Pero may mga times kasi talaga, when the time comes, or when the thing happen, I tend to shut down. And nag-shutdown ako, lahat. Na parang hindi ako nag-iwan ng bakas. Also don't like people messaging me. I don't like talking to other people. Wala eh. Parang doon na kasi ako nasanay. And I think that's not a bad thing. Ayoko rin na parang nakaka-spread ako ng negativity. So yeah, I don't like being a burden. Minsan pag may itatanong pa ako, pinag-iisipan ko pa yun ng ilang araw. Kung tatanong ko ba yun, or kung nasa mood ba sila, pag sinabi ko yun. So yeah, I still have more to say. It's just me and filtering my mouth kasi I don't want to overshare. Our body and mind works only to adapt. Na, diba, minsan, mga bagay tayo tinotolerate kahit na ang negative niya. Pero pag yun yung nilagay mo sa utak at sa katawan mo, i-adapt niya lang. You need to stop putting the wrong thing in. Because our amygdala, another part of our brain, is designed evolutionary to notice negative before positive. Siguro parang lagi siya naka-survival mode. Tinitignan niya muna yung negative side bago yung positive. Sinasabi rin sila about sa frontal lobe ba yun? Na once you turn 25, bubuo siya. Feeling ko yung akin, masyado siyang naging advanced. Nabuo. Charot. Dapat ang i-magnetize niyo lang is yung mga bagay na gusto niyong ilagay. Or yung mga bagay rin na gusto mong malagay into your body and mind. If you're still here, thank you so much for listening and watching. I just want to share part of this journal of mine. It helps me. It might help some of you too. And I want to help some of you too. So yeah, and I also want to make this vlog a little more shimala. Gusto ko rin pahabain tong vlog na to ng konti. Ayun, kasi magtagalog ka na lang. Hindi ko na alam pag may camera, minsan parang napapatagalog ako. Pero minsan kaya ko rin ibahin yung pagsasalita ko based sa kausap ko. So, ayun. Natutusok niya yung mata ko. So, I hope you're having a good day, and you're well, and you're being true to yourself. So, yeah, I'm gonna go back and watch Wednesday. It's 28 minutes now. Ko alam kung ano kahaba to ngayon. Dal mo. Okay, bye. So, hello everyone. Ito yung sinasabi ko, guys. Diba ang cute nila? Ang ganito lang sa kaliit. Tapos na ako kumain, I'll drink some medicine. So that will be the end of my entry for chapter 4. Wow! Chapter 4 na. Yeah, I hope you enjoy. Thank you so much for watching and listening. I hope to see you in my next one. I hope you have a good day, night. I hope you get well soon. So, thanks for watching. Bye! Gusto ko rin palang mag-thank you for 400 subscribers. Yay! We're 400 subscribers! Yay! Sobrang saya ko na nun. Thank you so much sa lahat na nag-subscribe and sa nanonood ng vlog ko. Thank you again. Bye!